Ang mga salita tungkol sa buhay na walang hanggan. Gabi, may kukunin ka? Ay, baba na siya. Ako na baba. Baba ko na. Baba na natin. Ayan na, okay naman na. Ganyan na, no? Basahan na kita, matulog ka na. Ang mga salita tungkol sa buhay na walang hanggan. Narinig ito ng kanyang mga alagad, at marami sa kanila ang nagsabi, mabigat na pananalita ito. Sino makakatanggap nito? Alam ni Jesus na magbubulong-bulungan ang kanyang mga alagad tungkol dito. Kaya sinabi niya, dahil ba rito'y tatalikuran na ninyo ako? Gaano pa kaya kung makita ninyo umakyat ang anak ng tao sa dati niyang kinaroroonan? Ang Espiritu ang nagbibigay buhay. Hindi ito magagawa ng laman. Ang mga salitang sinasabi ko sa inyo ay Espiritu at buhay. Ngunit may ilan sa inyong hindi nananalig sa akin, sapagkat talastas ni Jesus buhat pa noong una kung sino-sino ang hindi nananalig sa Kanya. At kung sino ang hindi nananalig sa Kanya, kung sino ang magkakanulo sa Kanya, idinugtong pa niya. Iyan ang dahilan kaya ko sinabi sa inyo na walang makalalapit sa akin malibang loobin ito ng Ama. Mula noon, marami sa kanyang mga alagad ang tumalikod at hindi na sumama sa kanya. Kaya tinanong ni Jesus ang 12, ibig din ba ninyong umalis? Sumagot si Simon Pedro, Panginoon, kanino po kami pupunta? Nasa inyo ang mga salitang nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Naniniwala kami at ngayon natitiyak namin kayo ang banal na Diyos. Sumagot si Jesus, hindi ba hinirang ko kayong 12? Sa kabila nooy, Diablo ang isa sa inyo. Ang tinutukoy niya si Judas, na anak ni Simon Iscariote, sapagkat si Judas isa sa 12 ang siyang magkakanulo sa kanya. Hindi na nampalataya ang mga kapatid ni Jesus. Pagkatapos nito, nilibot na Jesus ang Galilea. Iniwasan niya ang Judea sapagkat ibig siyang patayin ng mga Hudyo roon. Nalalapit na ang pesta ng mga tolda, isang pista ng mga Hudyo. Kaya't sinabi kay Jesus ang kanyang mga kapatid, bakit hindi ka umalis dito at pumunta sa Judea para makita ng iyong mga alagad ang ginagawa mo? Walang taong naglilihim ng kanyang ginagawa kung ang hangad niya ay matanyag. Ginagawa mo rin lamang ang mga bagay na ito, magpakilala ka na sa sanlibutan. Maging ang mga kapatid ni Jesus ay hindi sumampalataya sa kanya. Sumagot siya, hindi pa ito ang panahon ko sa inyong maaari. Kahit anong panahon, hindi kayo kapupuotan ng sanlibutan. Ngunit ako'y kinapupuotan nito sapagkat pinatotohanan kong masama ang kanyang mga gawa. Kayo ang pumunta sa pista, hindi ako pupunta, sapagkat hindi pa ito ang panahon ko. Pagkasabi nito, napaiwan siya sa Galilea. Pumunta si Jesus sa pista ng mga tolda. Pagkaalis ng kanyang mga kapatid, si Jesus may pumunta rin sa pista.
ngunit hindi hayagan. Hinahanap siya roon ng mga Hudyo. Nasaan siya? Tanong nila. Pabulong na pinag-usapan siya ng marami. Siya ay mabuting tao, sabi ng ilan. Hindi, anong iba. Inililigaw niya ang mga tao. Ngunit walang nangahas magsalita ng hayagan tungkol sa kanya, sa takot sa mga Hudyo. Nang kalahatian na ng pista, pumasok si Jesus sa templo at nagturo. Nagtaka ang mga Hudyo at ang sabi nila, saan kumuha ng karunungan ang taong ito, gayon di naman nag-aaral? Sumagot si Jesus. Hindi akin ang iniaaral ko, kundi sa nagsugo sa akin. Matatalos ang sinumang ibig tumupad ng kalooban ng Diyos, kung ang itinuturo ko'y mula sa Diyos o sa nagsasalita lamang ako ng saganang aking sarili. Ang nagsasalita ng saganang kanyang sarili ay naghahangad na parangalan siya. Ngunit tapat at matuwid ang sinumang naghahangad na maparangalan ang nagsugo sa kanya. Ibinigay na sa inyo ni Moises ang kautusan, hindi ba? Gayunmay wala ni isa sa inyong tumupad nito. Bakit ba gusto ninyo akong patayin? Sumagot ang mga tao, inaalihan ka ng demonyo. Sino ba ang gustong pumatay sa iyo? Isang bagay pa lamang ang ginawa ko'y nagigilalas na kayong lahat. Sabi ni Jesus, ibinigay sa inyo ni Moises ang utos tungkol sa pagtuturi. Hindi ito nagsimula kay Moises kundi sa mga ninuno ninyo. At ginagawa ninyo ito kahit araw ng pamamahinga. Kung tinutuli ng isang lalaki kahit araw ng pamamahinga para masunod ang utos ni Moises, nagagalit kayo sa akin dahil sa pagpapagaling ko sa araw ng pamamahinga? Humatol kayo ng matuwid, huwag ayon sa anyo. Ito na ang kayan ang Mesiyas? Sinabi ng ilang taga Jerusalem, hindi ba ito ang taong gusto nilang patayin? Hayan, lantaran siyang nagsasalita, ngunit wala silang sinasabi laban sa kanya. Baka naman nakilala ng mga pinuno na siya nga ang Mesiyas. Walang makaalam kung saan pamumula ang Mesiyas. Pagparito niya, ngunit alam naman natin kung saan nagmula ang taong ito. Kaya't nang nasa templo si Jesus at nagtuturo, malakas niyang sinabi, ako ba'y nakikilala ninyo? Alam ba ninyo kung saan ako nagmula? Hindi ako naparito sa kanang akin lamang. Ang totoo ang siyang nagsugo sa akin. Ngunit hindi ninyo siya nakikilala. Nakikilala ko siya sapagkat ako'y mula sa kanya. At siyang nagsugo sa akin. Tinangka nila dakpin siya. Ngunit walang nangahas sapagkat hindi pa niya oras. Marami sa mga tao ang nananalig sa kanya. Ang sabi nila, parito ng Mesiyas, makagagawa kaya siya ng mga kababalaghan, higit pa sa mga ginawa ng taong ito? Nagpadala ng mga kawal na bantay sa templo upang dakpin si Jesus. Narinig ng mga paresyo ang usap-usapan ng mga tao tungkol kay Jesus. Sila at ang mga punong saserdote ay nagpadala ng mga kawal na bantay sa templo upang dakpin si Jesus. Kaya't sinabi niya, makakasama ba pa ninyo ako ng kaunting panahon at babalik na ako sa nagsugo sa akin? Hahanapin ninyo ako at hindi ninyo ako makikita sapagkat hindi kayo makapupunta sa paroroonan ko. Nag-usap-usapan ang mga Hudyo. Saan kaya pupunta ang taong ito at hindi natin makikita? Paroroon kaya siya sa mga Hudyong nangalat sa lupain ng mga Grego upang magturo sa mga Grego? Ano kayang ibig sabihin ng kanyang pangungusap na hahanapin ninyo ako at hindi ninyo ako makikita at hindi kayo makapupunta sa paroroonan ko? Mga bukal ng tubig
na nagbibigay buhay. Sa huli at pinakatanging araw ng pesta, tumayo si Jesus at malakas na sinabi, "Ang nauuhaw ay lumalapit sa akin na tumiinom." Ayon sa sinasabi ng kasulatan, mula sa puso na nanalig sa akin ay dadaloy ang tubig na nagbibigay buhay. Tinutukoy niya ang espiritong tatanggapin ng mga nananalig sa kanya. Nang panahong iyon ay hindi pa ipagkakaloob ang Espiritu Santo, sapagkat hindi pa nagaganap ang pagkamatay at muling pagkabuhay ni Jesus. Ang palagay ng mga tao tungkol sa Kanya. Marami sa mga nakarinig sa Kanya ang nagsabi, "Tunay ngang ito ang propetang hinihintay natin. Ito nga ang Misaya," sabi ng iba. Ngunit sumagot naman ang iba pa, "Maari bang magmula sa Galilea ang Mesaya? Hindi ba sinabi ng kasulatan na nagmumula ang Mesaya sa lipi ni David? At sa Bethlehem na bayan ni David ipinanganganak?" Magkakaiba ang palagay ng mga tao tungkol sa kanya. Ibig ng ilan dakpin siya, ngunit wala namang nangahas humuli sa kanya. Ang di mapaniniwala ng mga pinuno. Ang mga kawal na bantay sa templo ay nagbalik sa mga punong saserdote at sa mga paresyo. "Bakit hindi ninyo siya dinala rito?" tanong nila sa mga bantay. Sumagot sila, "Wala pa pong nagsalita ng gaya niya. Gayumabay nalinlang din?" Tanong ng mga paresyo, "Mayroon bang pinuno o paresyong naniniwala sa kanya?" Wala. Mga tao lamang na walang nalalaman sa kautusan ang naniniwala sa kanyang mga sinumpa. Isa sa mga naroon ay si Nicodemo, na nagsadya kay Jesus noong una. Tinanong niya sila, "Labag sa ating kautusan na hatulan ng isang tao nang di muna nililitis at inaalam kung ano ang kanyang ginawa, hindi ba?" Sumagot sila, "Ikaw ba'y taga-Galilea rin? Magsaliksik ka't makikita mo na walang propetang nagmumula sa Galilea." Ang babaeng nahuli sa pakikiapid. At umuwi na ang bawat isa. Ngunit si Jesus ay pumunta sa bundok ng mga olibo. Kinaumagahay, nagbalik siya sa templo. Lumapit sa kanya ang lahat. Kaya't umupo siya at sila'y tinuruan. Noong dinala sa kanya ng mga eskreba at ang mga paresyo ang isang babaeng nahuli sa pakikiapid, pinatayo ito sa harapan nila at sinabi kay Jesus, "Guro, ang babaeng ito ay nahuli sa pakikiapid. Ayon sa kautusan ni Moises, dapat batuhin hanggang sa mamatay ang mga gaya niya. Ano ang masasabi mo?" Itinanong nila ito upang subukin siya nang may maisumbong sila laban sa kanya. Ngunit yumuko si Jesus at sumulat sa lupa sa pamamagitan ng daliri. Ayaw nilang tigilan ng katatanong si Jesus, kaya't sila'y tiningnan niya at sinabi ang ganito, "Sino man sa inyo ang walang kasalanan ang siyang maunang bumato sa kanya." At muli siyang yumuko at sumulat sa lupa. Nang marinig nila ito, sila'y isang umalis, simula sa pinakamatanda, walang naiwan kundi si Jesus at ang babaeng naroon pa rin sa harapan niya. Tiningnan siya ni Jesus at tinanong, "Nasaan sila? Wala bang nagparusa sa iyo?" "Wala po, Ginoo," sagot ng babae. Sinabi ni Jesus, "Hindi rin kita parurusahan. Humayo ka at huwag nang magkasala." Si Jesus ang ilaw ng sanlibutan. Muling nagsalita si Jesus sa mga tao, wika niya, "Ako ang ilaw ng sanlibutan. Ang sumusunod sa akin ay magkakaroon ng ilaw na nagbibigay buhay at di na lalakad sa kadiliman." Sinabi sa kanya ng mga paresyo, "Ikaw nagpapatotoo sa iyong sarili.
Hindi maaaring dakpin ng patotoo mo, sumagot si Jesus. Kahit ako ang nagpapatotoo sa aking sarili, totoo ang aking sinasabi, sapagkat alam ko kung saan ako nanggaling at kung saan ako paroroon. Ngunit hindi ninyo alam ang aking pinanggalingan at ang aking paroroonan. Humahatol kayo ayon sa paghatol ng tao, ngunit hindi ako humatol kanino man. Humatol man ako, tama ang aking hatol, sapagkat hindi lamang ako ang humahatol, kundi ako at ang amang nagsugo sa akin. Nasusulat sa inyong kautusan na dapat tanggapin ang patotoo ng dalawang tao. Nagpatotoo ako tungkol sa aking sarili at nagpatotoo rin ang amang nagsugo sa akin. Kay siya'y tinanong nila, "Nasaan ang iyong ama?" Sumagot si Jesus, "Hindi ninyo ako nakikilala ni ang aking ama. Kung nakikilala ninyo ako, siyang makikilala rin ninyo." Ito'y sinabi ni Jesus nang siya'y nagtuturo sa templo. Sa may lalagyan ng kaloob, ngunit walang nangahas humuli sa kanya, sapagkat hindi pa niya oras. Hindi kayo makapunta sa paroroonan ko. Muling sinabi ni Jesus sa kanila, "Ako'y yayaon, hahanapin ninyo ako, ngunit mamamatay kayo sa inyong mga kasalanan. Hindi kayo makapunta sa paroroonan ko." Sinasabi ng mga Hudyo, "Magpapakamatay kaya niya sinasabing, hindi kayo makapunta sa paroonan ko?" Sumagot si Jesus, "Kayong taga-ibaba, ako'y taga-itaas. Kayong taga-sanlibutan ito, ako'y hindi. Kaya sinabi ko sa inyo na mamamatay kayo sa inyong mga kasalanan. Mamamatay nga kayo sa inyong mga kasalanan kung hindi ninyo kayo paniniwalaang ako'y si Ako nga." "Sino ka ba?" tanong nila. Sumagot si Jesus, "Ako yaong sinabi ko na sa inyo mula pa noong una. Marami akong masasabi at maihatol laban sa inyo. Ngunit totoo ang sinasabi ng nagsugo sa akin, at ang naririnig ko sa kanya ang pinahayag ko sa sanlibutan." Hindi nila naunawaan na siya'y nagsasalita tungkol sa Ama. Kaya sinabi ni Jesus, "Kapag naitaas na ninyo ang anak ng tao, malalaman ninyong ako'y si Ako nga. Wala akong ginagawa sa ganang sarili ko lamang. Nagsasalita ako ayon sa tinuturo sa akin ng Ama. At kasama ko ang nagsugo sa akin. Hindi niya ako iniiwan, sapagkat lagi kong ginagawa ang nagkakalugod sa kanya. Marami sa nakarinig nito ang naniwala sa kanya. Ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo." Sinabi naman ni Jesus sa mga Hudyong naniniwala sa kanya, "Kung patuloy kayong susunod sa aking aral, tunay kayong mga alagad ko. Makikilala ninyo ang katotohanan, at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo." "Lahi kami ni Abraham," tugon nila, "at kailanman di kami naalipin ni numan. Paano mo masasabing paglalayain kami?" Sumagot si Jesus, "Tandaan ninyo, alipin ng kasalanan ang lahat ng nagkakasala. Ang alipin ay hindi kabilang sa sambahayan sa habang panahon. Subalit ang anak ay kabilang magpakailanman. Kapag kayo'y pinalaya ng anak, tunay nga kayong malaya. Nalalaman kong lahi kayo ni Abraham. Gayunman pinagsisikapan ninyong akong patayin, sapagkat walang pitak sa inyong puso ang aral ko. Sinasabi ko ang aking nakita sa aking ama. Ginagawa naman ninyo ang inyong narinig sa inyong ama. Diablo ang inyong ama." Sumagot sila, "Si Abraham ang aming ama. Kung gayo'y mga anak ni Abraham, tutularan ninyo ang kanyang ginawa," ani Jesus. "Ngunit pinagsisikapan ninyo akong patayin. Gayon sinasabi ko lamang ang katotohanan na narinig ko sa Diyos. Hindi ganyan ang ginawa ni Abraham. Ang ginagawa ninyo'y tulad ng ginagawa ng inyong ama." "Hindi kaming mga anak sa labas," tugon nila. "Ang Diyos ang aming ama." Sinabi ni Jesus, kung talagang ang Diyos ang inyong ama, iibigin ninyo ako sapagkat nagmula ako sa Diyos.
Hindi ako naparito sa kanang sarili ko lamang, kundi sinugo niya ako. Bakit di ninyo maunawaan sinasabi ko, sapagkat hindi ninyo matanggap ang inaaral ko? Ang diablo ang inyong ama at kung ano ang gusto niya, iyon ang inyong ginagawa. Siya mamamatay tao na simula pa. Talaga? At kalaban ng katotohanan at di matatagpuan sa kanya ang katotohanan kahit kailan. Kung siya'y nagsisinungaling, likas na ito sa kanya, sapagkat siya'y sinungaling at ama ng kasinungalingan. Ngunit ang sinasabi ko'y ang katotohanan. Kaya hindi ninyo ako pinaniniwalaan. Sino sa inyo ang makapagsasabing nagkasala ako? Kung katotohanan ang sinasabi ko, bakit hindi ninyo ako pinaniniwalaan? Ang mula sa Diyos ay nakikinig ng salita ng Diyos. Ngunit hindi kayo mula sa Diyos, kaya hindi ninyo pinakikinggan ang salita ng Diyos. Bago naging tao si Abraham, ako na. Sinabi sa kanya ng mga Hudyo, hindi ba tama ang sinabi namin ikaw ay Samaritano at inaalihan ng demonyo? Hindi ako inaalihan ng demonyo, sagot ni Jesus. Pinararangalan ko ang aking ama, ngunit ako ay nilapastangan ninyo. Hindi ako naghahanap ng aking kapulihan. May naghahanap nito para sa akin, at siya ang hahatol. Tandaan ninyo, ang mamumuhay ayon sa aking aral, kailanman di makararanas ng kamatayan. Sinabi ng mga Hudyo, kayo'y natitiyak naming inaalilihan ka nga ng demonyo. Namatay si Abraham at mga propeta, pero sinasabi mong hindi mamamatay kahit kailan. Ang sinumang namumuhay ayon sa iyong aral, dakila ka pa kaysa aming amang si Abraham. Siya'y namatay, gayon din ang mga propeta. Ano ba ang akala mo ang mga propeta? Ano ba ang akala mo sa sarili mo? Sumagot si Jesus. Kung ako ang nagpaparangal sa aking sarili, iya'y walang kabuluhan. Ang aking ama ang nagpaparangal sa akin, at sinabi ninyo siya ang inyong Diyos. Hindi ninyo siya nakikilala, ngunit siya'y nakikilala ko. Kung sabihin kong hindi ko siya nakikilala, ako'y magiging sinungaling na tulad ninyo. Subalit nakikilala ko siya at ginagawa ko ang kanyang sinasabi. Natuwa ang inyong amang si Abraham nang mabatid na makikita niya ang araw ng pagparito ko. Nakita nga niya ito at siya'y nagalak. Dahil dito, sinabi sa kanya ng mga Hudyo, wala pang 50 taon at nakita mo na si Abraham. Sumagot si Jesus, sinabi ko sa inyo, bago ipinanganak si Abraham, ako na. Ako na. Silang nagbato upang siya'y batuhin. Ngunit, tanggalin natin yung mukha. Get? Mukha mo? Ayaw matanggal. Ngayon lang po sige sa'yo, no? Bawas na. Sila ng tao upang siya'y batuhin. Ngunit nagtago si Jesus at lumabas ng templo. Pinagaling ni Jesus ang isang bulag. Sa paglalakbay ni Jesus ay may nakita siyang isang lalaking ipinanganak na bulag.
Tinanong siya ng kanyang mga alagad, Rabi, sino po ang nagkasala at ipinanganak na bulag ang lalaki ito, siya o ang kanyang mga magulang? Sumagot si Jesus, ipinanganak na bulag ang lalaking ito, hindi dahil sa nagkasala siya o ang kanyang mga magulang, kundi upang mahayag ang kapangyarihan ng Diyos. Dapat nating gawin ang mga ipinagagawa ng nagsugo sa akin, samantalang araw pa. Dumarating ang gabi at wala nang makagagawa. Habang ako'y nasa sanlibutan, ako ang ilaw ng sanlibutan. Pagkasabi nito, si Jesus ay lumura sa lupa at gumawa ng putik. Ipinahayag niya ito sa mata ng bulag. Sinabi sa kanya ni Jesus, pumunta ka sa deposito ng tubig sa selo. Ang kahulugan nito'y sinugo. Maghilamos ka roon. Gayon nga ang ginawa ng bulag. At nagbalik at nakakita na. Sinabi ng mga kapitbahay niya at ng mga nakakita sa kanya noong siya'y na malimos pa. Hindi ba iyan ang lalaking dating nagpapalimos? Sumagot ang ilan. Iyan nga, hindi, kamukha lang, wika naman ng iba. At sumagot ang lalaki, ako nga po iyon. Paano ka nakakita? Tanong nila. Sumagot siya, ang lalaking tinatawag na Jesus ay gumawa ng putik at ipinahid sa aking mga mata. Pagkatapos, sinabi sa akin, pumunta ka sa silok at maghilamos. Kaya't pumaroon ako at naghilamos at nakakita na ako. Nasaan siya? Tanong nila sa kanya. Ewan ko po, sagot niya. Nagsiyasat ang mga paresyo tungkol sa pagpapagaling. Dinala nila sa paresyo ang dating bulag. Araw ng pamamahinga nang gumawa si Jesus ng putik at padilatin ang bulag. Tinanong din siya ng mga paresyo kung paano siya nakakita. Sinabi niya sa kanila, pinahira niya ng putik ang aking mata. Naghilamos ako, pagkatapos may nakakita na ako. Ang sabi ng ilan sa mga paresyo, hindi mula sa Diyos ang taong iyan, sapagkat hindi niya ipinangingilin ang araw ng pamamahinga. Ngunit sinabi naman ng iba, paano makagagawa ang ganitong kababalaghan ng isang makasalan? At hindi sila magkaisa ng palagay. Kaya tinanong nila uli. May ka mo. Matulog ka na? Matulog ka? Tulog ka, ma'am? Ha? Basa ko? Basa ko ba? Basa ko? Oo, sorry. Kaya tinanong nila uli ang dating bulag. Ikaw na mayamang pinadilat ni Jesus. Ang iyong mga mata, anuman ang masasabi mo tungkol sa kanya. Siya'y isang propeta. Sagot niya, ayaw maniwala ng mga Hudyo na siya'y dating bulag. Kaya ipinatawag nila ang mga magulang ng taong iyon at tinanong sila, anak ba ninyo ito? Talaga bang siyang ipinanak ng bulag? Bakit nakakita na siya ngayon? Sumagot ang kanyang mga magulang, alam po namin siya ang aming anak at siya ipinanganak na bulag. Ngunit hindi namin alam kung bakit nakakita na siya ngayon o kung sino ang nagpadilas sa kanya. Siya na po ang tanungin ninyo. Siya may sapat na gulang na at makapagsasabi ng tungkol sa kanyang sarili. Ganitong sabi ng kanyang mga magulang dahil sa takot sa mga Hudyo sapagkat pinagkaisahan ng mga Hudyo ang itiniwalag sa sinagoga.
ang sinumang magpahayag na si Jesus ang Mesaya. Ito ang dahilan kung bakit sinabi ng kanyang mga magulang, siya may sapat na gulang na. Siya pong tanungin ninyo. Kaya't muli nilang ipinatawag ang dating bulag. At sinabi sa kanya, sabihin mo ang totoo. Alam namin makasalanan ang taong iyon. Hindi ko po alam kung siya ay makasalanan o hindi, tugon niya. Isang bagay ang alam ko, dati akong bulag, ngunit ngayon nakakita na. Ano ang ginagawa niya sa iyo? Tanong nila. Paano niya pinadilat ang iyong mga mata? Sumagot siya. Sinabi ko na po sa inyo at ayaw ninyong pakinggan. Ano't ibig ninyong marinig uli? Ibig ba ninyong maging alagad niya? At siya'y inalipusta nila. Ikaw ang alagad niya, sabi nila. Ngunit kami mga alagad ni Moises. Nalalaman namin nagsalita ang Diyos kay Moises. Ngunit ang taong iyon, hindi namin alam kung saan nanggaling. Sumagot ang lalaki. Iyan nga po ang kataka-taka. Hindi ninyo alam kung saan siya nanggaling. Gayon pinadilat niya ang mga mata ko. Alam nating hindi pinakikinggan ng Diyos ang makasalanan, ngunit pinakikinggan niya ang mga tunay na sumasamba sa Kanya at sumusunod sa Kanyang kalooban. Buhat sa pasimula ng sanlibutan ay wala pang nakapagpapadilat ng mata ng taong ipinanganak na bulag. Wala pong magagawa ang taong iyon kung siya hindi mula sa Diyos. Sumagot sila. Ipinganak kang makasalanan at ikaw pa ang magtuturo sa amin, at siya'y ipinawalag nila. Ang kabulagang espiritual. Nabalitaan ni Jesus na ang lalaking pinagaling niya ay itiniwalag ng mga parisyo. Kaya tinanong niya ang lalaki nang matagpuan niya ito. Sumampalataya ka ba sa anak ng tao? Sumagot ang lalaki. Sino po ba siya, Ginoo? Sabihin ninyo sa akin, upang ako'y manampalataya sa kanya. Siya nakita mo na, siyang nakipag-usap sa iyo, ani Jesus. Sumasampalataya po ako, Panginoon, sabi ng lalaki, at sinamba niya si Jesus. Sinabi pa ni Jesus, isang kahatulan sa sanlibutan ang pagpaparito ko upang makakita ang mga bulag at mabulag ang mga nakakita. Narinig ito ng ilang paresyong malapit sa kanya. At siya'y tinanong, ibig mo bang sabihin bulag din kami? Sumagot si Jesus, kung kayo'y bulag, wala sana kayong kasalanan. Ngunit sinabi ninyong nakakita kayo, kaya't nanatili ang inyong mga kasalanan. Ang talinhaga ng kulungan ng mga tupa. Tandaan ninyo, ito ang pumapasok sa kulungan ng mga tupa nang hindi sa pinto nagdaraan, kundi umaakyat sa di dapat pagdaanan, ay magnanakaw at tulisan. Ngunit ang nagdaraan sa pintuan ay siyang pastol ng mga tupa. Pinapapasok siya ng mga bantay pinto at pinakikinggan ng mga tupa ang kanyang tinig. Tinatawag niya ang kanyang mga tupa sa kani-kanilang pangalan at inilabas sa kulungan. Kapag nailabas na, siya'y nangunguna sa kanila. At sumusunod naman ang mga tupa sapagkat nakikilala nila ang kanyang tinig. Hindi sila sumusunod sa iba, pagkus pangay patakbong lumalayo sapagkat hindi nila nakikilala ang kanyang tinig. Sinabi ni Jesus ang talinhagang ito, ngunit hindi nila naunawaan ang ibig niyang sabihin. Si Jesus ang mabuting pastol. Kaya't muling sinabi ni Jesus, tandaan ninyo, ako ang pintuan, dinaraanan ng mga tupa. Ang mga nauna sa akin ay mga magnanakaw at ang mga tulisan. Ngunit hindi sila pinakinggan ng mga tupa.
Ako ang pintuan. Ang sinumang pumasok sa pamagitan ko'y maliligtas. Papasok siya, lalabas, at makatagpo ng pastulan. Kaya lamang pupunta rito ang magnanakaw ay upang magnakaw, pumatay at magwasak. Naparito ako upang ang mga tupay magkaroon ng buhay, isang buhay na ganap at kasiyasiya. Ako ang mabuting pastol. Iniaalay ng mabuting pastol ang kanyang buhay para sa mga tupa. Ang upahan ay tumatakas kapag nakikitang dumarating ang asong gubat. Iniiwan niya ang mga tupa. Palibhasa, hindi siya pastol at hindi kanya ang mga tupa. Kaya't sinisila ng asong gubat ang mga ito at pinangangalat. Tumatakas siya palibhasa'y upahan lamang at walang malasakit sa mga tupa. Ako ang mabuting pastol, kung paanong nakikilala ako ng Ama at siya'y nakikilala ko. Gayon din naman, nakikilala ko ang aking mga tupa, at ako'y naman nakikilala nila, at iniaalay ko ang aking buhay para sa mga tupa. Meron akong ibang tupa na wala sa kulungan. Ito, kinakailangan sila'y alagaan ko rin. Pakikinggan nila ang aking tinig at sa gayon magiging isa ang kawan at isa ang pastol. Dahil dito, minamahal ako ng Ama, sapagkat inaalay ko ang aking buhay upang ito'y kunin kong muli. Walang makakakuha nito sa akin kung sa ko itong ibinibigay. Mayroon akong kapangyarihang ibigay ito at kunin ulit. Ito ang utos na tinanggap ko sa aking Ama. Dahil sa mga pananalitang ito, hindi na naman nagkaisa ng palagay ang mga Hudyo. Marami sa kanila ang nagsabi, inaalihan siya ng demonyo at nababaliw. Bakit kayo makikinig sa kanya? Sinabi naman ng iba, hindi makapagsasalita ng gayon ng isang inaalihan ng demonyo. Magpapapadilat ba ang mga bulag ang demonyo? Itinakwil ng mga Hudyo si Jesus. Kunti na lang. Itinakwil ng mga Hudyo si Jesus. Taglamig na noon, kasalukuyang ipinagdiriwang sa Jerusalem ang pesta ng pagtatalaga ng templo. Naglalakad si Jesus sa templo sa portiko ni Solomon. Pinaligiran siya ng mga Hudyo at sinabi sa kanya, hanggang kailan mo kami pag-alinlanganin? Kung ikaw ang Kristo, sabihin mo na ng tiyakan. Sumagot si Jesus, sinabi ko na sa inyo, ngunit ayaw ninyong maniwala. Ang mga ginagawa ko sa ngalan ng aking Ama ay nagpapatotoo tungkol sa akin. Ngunit ayaw ninyong maniwala, sapagkat hindi kayo kabilang sa aking mga tupa. Nakikinig sa akin ang aking mga tupa. Nakikilala ko sila, at sumusunod sila sa akin. Pinibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan, at kailanman di sila mapapahamak. Hindi sila maagaw sa akin ninuman. Ang aking Ama na nagbibigay sa kanila, sa akin ay lalong dakila sa lahat. Hindi sila maagaw ninuman sa aking Ama. Ako at ang Ama ay isa. Ang mga Hudyo muling kumuha ng bato upang batuhin siya. Kaya sinabi sa kanila ni Jesus, maraming mabubuting gawa mula sa Ama ang ipinakikita ko sa inyo. Alin ba sa mga itong dahilan at ako'y inyong babatuhin? Sinagot siya ng mga Hudyo, hindi dahil sa mabuting gawa kaya ka namin babatuhin, kundi dahil sa pastangang mo sa Diyos, sapagkat nagpanggap kang Diyos ngayong tao ka lang. Tumugon si Jesus, hindi ba nasusulat sa inyong kautusan? Sinabi ko, mga Diyos kayo? Mga Diyos ang tawag ng kautusan sa mga pinagkatiwalaan ng salita ng Diyos. At hindi maaaring tanggihan ang sinasabi ng kasulatan. Ako'y hinirang at sinugo ng Ama
Paano ninyong masasabi ngayon na nilapastangan ko ang Diyos sa sinabi ko, ako ang anak ng Diyos? Kung hindi ko ginagawa ang mga pinagawa ng aking Ama, huwag ninyo akong paniwalaan. Ngunit kung ginagawa ko iyon, paniwalaan ninyo ang aking mga gawa. Kung ayaw man ninyo ako paniwalaan, sa gayon, matitiyak ninyong nasa akin ang Ama at ako'y nasa Kanya. Tinangka naman nilang dakpin siya, ngunit siya'y nakatalis-lilis. Muling pumunta si Jesus sa ibayo ng Jordan, sa pook na noong unay pinagbabautismuhan ni Juan. Nanatili siya roon, at maraming lumapit sa kanya. Sinabi nila, si Juan ay walang ginawang kababalaghan, ngunit totoong lahat ang sinabi niya tungkol sa taong ito. At dooy maraming sumampalataya kay Jesus. Ang pagkamatay ni Lazaro. May isang tao na ang ngalay Lazaro. Nakatira ito sa Betanya, kasama ang kanyang mga kapatid, na sina Maria at Marta. Si Maria ang nagbuhos ng pabango at nagpunas ng kanyang buhok sa mga paa ng Panginoon. Nagkasakit si Lazaro. Kaya't nagpasabi kay Jesus ang magkapatid, Panginoon, ang kaibigan mong minamahal ay may sakit. Ngunit nang marinig ito ni Jesus, ay sinabi niya, hindi magwawakas sa kamatayan ang sakit na ito. Nangyari ito upang maparangalan ang Diyos, at sa pamamagitan nito, maparangalan ang anak ng Diyos. Mahal ni Jesus ang magkakapatid na Marta, Maria at Lazaro. Kaya may pinaraan pa niya ang 2 araw matapos mabalita ang may sakit si Lazaro. Bago sinabi sa kanyang mga alagad, magbalik tayo sa Judea. Rabi, sagot ng mga alagad. Hindi po ba kamakailan lamang ay tinangka kayong batuhin ng mga Hudyo? Bakit kayo pupunta na naman doon? Sinabi ni Jesus, hindi ba may 12 oras sa maghapon? Hindi natitisod ang lumalakad kong araw sapagkat nakikita niya ang ilaw ng sanlibutan ito. Natitisod ang lumalakad kong gabi sapagkat wala sa kanya ang ilaw. Idinugtong pa ni Jesus, natutulog ang kaibigan natin si Lazaro. Paroroon ako upang gisingin siya. Panginoon, kung gayon po'y gagaling siya, tugon ng mga alagad. Ang pagkamatay ni Lazaro ang tinutukoy ni Jesus. Ngunit ang akala ng mga alagad ay karaniwang pagtulog ang tinutukoy niya. Dahil dito, maliwanag na sinabi ni Jesus, patay na si Lazaro. Ngunit dahil sa inyo'y ako'y nagagalak na wala ako roon upang kayo'y manalig sa akin. Tayo na, puntahan natin siya. Si Tomas, na tinatawag na kambal, ay nagyaya sa kanyang mga kasama. Sumama tayo sa kanya kahit sa kamatayan. Si Jesus ang muling pagkabuhay at ang buhay. Pagdating ni Jesus, nalaman niyang 4 na araw nang nakalibing si Lazaro. May 3 kilometro ang layo ng Jerusalem sa Betanya, at marami sa mga Hudyo ang dumalaw kina Marta at Maria upang sila'y alipin. Nang marinig ni Marta na dumarating si Jesus, sinalubong niya ito. Ngunit si Maria naiwan sa bahay. Sinabi ni Marta, Panginoon, kung kayo po'y narito, hindi sana namatay ang aking kapatid. Ngunit nalalaman kong kahit ngayon ibibigay sa inyo ng Diyos ang anumang hingiin ninyo sa Kanya. Muling mabubuhay ang iyong kapatid. Wika ni Jesus. Sumagot si Marta, nalalaman ko pong siya'y mabubuhay uli sa muling araw, sa muling pagkabuhay. Sinabi naman ni Jesus, ako ang muling pagkabuhay at ang buhay ang nananalig sa akin. Kahit mamamatay ay muling mabubuhay, at sino mang nabubuhay at nananalig sa akin ay hindi mamamatay kailanman. Pinaniniwalaan mo ba ito? Opo, Panginoon, sagot niya. Nananalig ako sa inyo. Kayo po ang anak ng Diyos, ang Misaya na inaasahang paparito sa sanlibutan. Tumangis si Jesus.
Pagkasabi nito, umuwi si Marta. Tinawag si Maria at pabulong na sinabi, "Naririto na ang guro, ipinatatawag ka." Pagkarinig nito, nagmamadaling tumayo si Maria at sinalubong si Jesus. Hindi pa nakarating si Jesus sa nayon, naroon pa siya sa dakong kinasalubungan sa kanya ni Marta. Sinundan si Maria ng mga Hudyong umaalis sa kanya. Nang siya'y nagmadaling tumindi at lumabas, akala niya'y pupunta siya sa libingan upang manangis. Pagdating ni Maria sa kinaroonan ni Jesus, nagpatira pa siya sa paanan nito. "Panginoon," wika niya, "kung narito po lamang kayo, hindi sana namatay ang aking kapatid." Nahambal si Jesus na makitang tumangis si Maria, pati ang mga Hudyong kasama niya. At siya'y napahimutok, "Saan ninyo siya inilibing?" tanong niya. Sumagot sila, "Panginoon, halik kayo at tingnan ninyo." Tumangis si Jesus. Kaya't sinabi ng mga Hudyo, talagang mahal na mahal niya si Lazaro. Ngunit sinabi ng ilan na kapag papadilat ng bulag ang taong ito, bakit hindi niya hadlangan ang pagkamatay ni Lazaro? Muling binuhay si Lazaro. Marami pa. Marami pa. Bukas ulit. Bukas ulit na. Bukas ulit. Bukas ulit ako. Bukas ulit ako magbabasa. Makinig tayo ng gawain ng El Shaddai sa YouTube. Kinig tayo ng bukas ulit kita basahan na. Punta ulit ako dito bukas. Mamunta ka na. Makinig tayo sa YouTube ng Mass. Ng Misa. May Misa dito, no?